Anong galit nito ni Kuya? Galit ka ba sa mga PR? Sabi ko, galit ka ba sa mga, ano? Meron ka bang bad experience sa mga permanent resident? Sabi ko, nag-reply, kami lang mga citizen ng ano rito, ang dapat mag-stay. Magsi-uwi na kayo. Oh, pinauwi ako. Yun! Magsusundo tayo sa aking bunso. Kailangan ko siyang sunduin kasi meron daw siyang game away from school. Wow ha. Varsity, panis. Naman tayo, full support tayo eh. Yan ang problema, yung aking misis, walang susundo. Shell, magbas ka na muna. Actually, alam niya naman yun. Pero hindi ko lang alam kung masusundo ko siya. Kasi susunduin ko yung aking anak, dapat 3:20 nandun na raw ako. Yung asawa ko, ang uwi niya ay ano pa, alas 5? Alas 5 pa. Yun yung problema eh, no? Kung kunyari, matuto na mag-drive si Rochelle. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa tinuturuan eh. Paano rin siya magdadrive? Dala-dala ko rin yung sasakyan, di ba? Hindi niya rin madadala kasi isa lang sasakyan eh. Kaya balak namin, pagka natuto na raw siya mag-drive, bibilin lang ng ano, kahit second hand na, second hand lang na sedan. Maliit. Sana lang merong mura na mabili kapag marunong na siya. Ngayon kasi hindi pa rin nagpa-practice eh. Actually, kasalanan ko yun kasi hindi ko pa siya ako talaga yung tamad eh. Pero, yung ano natin ngayon, happy to report, ang ating weather ay hindi pa rin nag-i-snow. Still, maaraw. Pero, ang weather natin below 10 Celsius na. Ano na siya? Malamig na siya. Makikita mo na, ang indication mo ng malamig na dito sa Canada, kapag yung mga puti, nakapanlamig na, malamig na talaga. Kasi makikita mo yan, yung mga, yung mga puti. Makikita mo yan mga yan, ang kahit yung weather, 10, 5, 6, yung temperature. Ano pa rin yan, mga naka-pek-pek shorts pa rin. Ano ka bang word yun? Pek-pek shorts, di tawag nila sa Pilipinas, yung maikling short. Mga naaganon pa rin sila, tapos hindi pa sila yung nakapanlamig na todo. Ewan ko ba sa mga yan, talagang sila, built for taglamig, yung mga kulay nila. Actually, meron na akong nabasa sa ewan, hindi ko alam kung anong article ko nabasa yun, na pala yung skin natin, nagbabagay siya sa kung saan tayo nakatira. Tayong mga nasa equator, yung mga sa Pilipinas, tayo yung pinaka-flexible. Pwede tayo sa malamig, pwede sa mainit, pero mostly dun tayo sa mainit. Yung mga yung mga itim, 'di ba? Dark yung nila, yung color ng skin nila, mas sanay sila sa mainit na lugar. 'Di ba? Galing sila sa Africa, sa Nigeria, mga nila, yung dark yung skin nila. Ngayon yung mga puti, nandito sila sa mga western sa mga malalamig na lugar. May pinagbabasehan yung ng balat natin. Kita mo yan ha, may natutunan kayo kay Brandon Boy ha. Abangers na lang tayo dito sa aking anak. Tiyahatid ko siya dun sa ibang school. Pero, ang kagandahan naman sa ganito, relax lang tayo kasi mag-aabang lang tayo dito. Pumesto na lang ako kung saan. Daming bata. Siyempre, hindi natin pwedeng ipakita yan. Alam mo naman yung about sa security ng mga bata rito. Hindi ka pwede rito yung basta-basta ka lang magbibideo, lalo na pag mga bata. Yung privacy nila masyadong rito, pinahahalagahan sa Canada. Diba dati sa Pilipinas, pagka magbibideo ka, okay lang yan, masama yung mga mukha ng mga binibidyoan mo, okay lang. Dito hindi ka pwede magbideo lang. Yung kunyari, mayroong event sa school, bibidyohan mo. Wala, hindi yun pwede. Pagka ikaw natag, mapapagalitan ka or baka makasuhan ka pa. Kaya ingat tayo pagka mga ganyan, yung mga nagbibideo. Maano sila dito about sa privacy. Pero ang kikwento ko, kung kung nagpa-follow kayo sa aking FB page, meron akong pinost doon. Merong sa akin, nag-PM sa akin na nagagalit. Hindi ko alam kung bakit. Galit na galit. Ewan ko kung galit lang siya sa permanent resident o galit siya sa mga mga Pilipino o galit siya sa mga lahat basta hindi citizen. Ang message ba naman sa akin? Yung ano ba to? Mapapauwi din kayo. Huwag kayong magpakampante, mga permanent resident.
mapapauwi din kayo. Anong galit nito ni Kuya? Galit ka ba sa mga PR? Sabi ko, galit ka ba sa mga ano? Meron ka bang bad experience sa mga permanent resident? Sabi ko. Nag-reply. Kami lang mga citizen ng ano rito, ang dapat mag-stay. Magsi-uwi na kayo. Oh, pinauwi ako. Pinapauwi kami mga permanent resident. Akala mo ano, binili niya ng Canada. Siya na lang ang pwedeng ano rito, tumira. Ewan ko dun kay Kuya. Flippers. Siguro may pinagdadaanan yun. Kulang ng aruga, ganyan. Marami. May mga comment akong nare-receive na ganyan. Yung parang, ewan ko ba, parang galit na galit sila na, ano, na, hindi ko alam kung mainit lang ulo nila. Kung, ano ba? Diba, yung kagahapon, yung video ko, yung tungkol nga sa mga, ano, PR na, mga citizen na, mga, ano, mga hateful na mga ganyan. Ngayon naman, eto, merong nagaganyan na, ito citizen to, alam na alam ko kasi, pati kaming mga permanent resident, gustong pauwiin eh. Ewan ko sabi nung, ano na yun, nung animal na yun, umuwi na raw kami. Saka rin pala, kaya gusto ko rin i-discuss sa inyo about sa mga permanent resident. Kasi meron ngang bali-balita, yung tungkol sa Bill C-12 ba yun? Ano, merong nagpapakalat na pati yung mga permanent resident daw pwede raw tanggalan lang ng ano ng status kahit ikaw permanent resident pa, maaraw. Kahit permanent resident ka raw, pwede kang matanggalan ng ano. I-clear lang natin. Ito yung pagkakaintindi ko Hindi siya ganon na yung kunyari yung pag napasa na yung Bill C-12 na yon. Hindi yun ganun kabilis na pwede ka lang tanggalin ng ano ng status as permanent resident. Mas tinatarget nung Bill C-12 na yun, ano yun sa mga temporary residents. No, yung sa mga temporary foreign workers, sa mga ano, sa mga international students ganyan. Pero ang sinasabi doon kaya nabanggit yung yung PR application yun about PR, pwede nilang ano lang cancelahin yung application mo as PR. Mamaya na, dito na yung aking Did you get my uniform? my shorts and my... Yes. Nasaan yung nipad mo? Dala mo ba? Yep, I have it in my bag. Teka, saan ba tayo? Relax Street. Ayun yung baby ko. Napangit. School. Ha, school? Study. Good. Okay, mamaya na lang. Yun! Hinatid ko lang yung aking anakis dito sa school na to. Meron silang laban. Alam niyo naman yun eh. Tapos, yung nga pala ano ba na-explain ko nga kanina? Yun, tungkol sa PR. Yung tungkol sa Bill C-12. Pwede lang i-cancel na ano, yung application lang ng PR, hindi yung mismong PR. Yung saan nila nakuha yung sinasabi nila na kakancelin yung PR. Pwede naman, in a sense na kung kunyari ikaw na background check, ikaw permanent resident, tapos gumawa ka ng illegal, yan, pwedeng tanggalin yung PR mo. Yung mga ganong, ano ba yun, parang mga special na ano yun, yung talagang gumawa ka ng kalokohan, yun yung pwedeng tanggalin yung, pero yung sinasabi nila na basta-basta ka lang tatanggalan ng status, permanent resident ka nga, di ba? Permanent, from the root word, permanent. Ewan ko ba sa mga taong yan. Kaya kaya ako pinapauwi Pero yun lang naman yung sinasabi ko. Kaya yung nagsasabi sa akin na pwede akong yung pinapauwi ako, yung animal na yun, wala siyang karapatan. Diba? Asari. Alam mo, sinong pauwi joke lang. Ano nyo naman yun? Opinion nyo naman yun. Bahala sa buhay niya. Baka, alam mo naman, intindihin na natin, baka mainit lang yung ulo ni Kuya kasi merong pinagdadaanan, di ba? Pero, hindi pwede yun. Pero yun yung sinasabi ko. Para lang din clear, kasi ang dami ring kumakalat ng mga balita na yun nga, pwede raw yung mga permanent. Kaya siguro malakas din yung loob nung nag-message na yun na pauwiin nga. Kasi yung sa mga ganong balita, intindihin nyo maigi yung bagong announcement, yung bagong bill na yun. Saka hindi pa naman yun approve. Saka na natin intindihin yan pag na-approve na yung bill C-12 na yan. Sa ngayon, ang isipin lang natin,
ano lang natin, relax lang tayo. Yung mga permanent resident dyan, yung mga naririnig nyo, huwag kayong kabahan. Permanent nga kayo di ba? Permanent resident. Yung karamihan ng mga ano dyan, tatamaan talaga dyan yung mga temporary resident. Para dun yung bill na yun. No? Yun lang, para meron tayong video na bago ngayon. Mamaya ko na to i-edit at hihintayin ko pa tong anak ko sa paglalaro niya. Ayun, no? Sige na. Like, share, subscribe, alam nyo na yun. Sige na, paalam.